Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salem, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaumpong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon, kailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa huling pagkakataon, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas. Ngayon po ay Sabado pagkatapos ng Epipanya o pagkatapos ng pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang o pagpapakita ng Panginoon sa mamayang gabi sa ating liturhiya ay ang pagdiriwang na ng pagbibinyag ni Juan Bautista sa ating Panginoon na siyang ating narinig sa bahagi ng Ebanghelyo na sinasabi kay Juan na yung kanyang binautismuhan o bininyagan ay nagbibinyag na rin ngayon. Bago po yan, atin munang balikan ang ilan sa mga paanyaya sa atin sa ating pong pagdiriwang nitong linggong ito. Nung Lunes, ipinahayag sa atin ni Kristo na pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ito yung pagsisimula ng ministeryo o public ministry ng ating Panginoon. Talagang puspusan na at ang mahalaga ay mapagsisihan ang mga kasalanan. Hindi pwedeng naiiwan lang tayo sa selebrasyon. Pagdiriwang ng Pasko, maraming masaya, maraming may pera, maraming may regalo, pero nakaligtaan natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Noong Martes, yung paanyaya ni Jesus sa pagsisimula din natin ng panibagong taon, sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. So matapos yung pagpapahayag, nakita niyang magugutom ang mga tao at sinabihan niyang mga alagad, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Yung pag-ako ng responsibilidad. Hindi tayo pwedeng magturo lang ng magturo, lalong-lalo na hindi tayo pwedeng mabuhay sa tayo na lang yung bibigyan ng bibigyan. Matuto rin tayo ang magbigay. Kung anong mayroon, kung ano ang maibibigay, yun ang ibigay. Kaya nung Miyerkules, ang sabi niya, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Kasi isa sa mga takot natin, baka maubusan tayo
baka mawalan tayo. O yung takot din natin na kaya hindi tayo nakakarating sa ating destinasyon dahil sa mga takot na ito. Nung Huwebes, ang paalala din sa atin nang ipahayag ni Kristo at basahin niya sa sinagoga ang aklat ni Isaías at ang sabi niya, natupad na ang sinasaad o sinasabi dito ng kanya ring ipahayag na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kahapon sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng itim na Nazareno, ipinaalala sa atin na si Kristo, ang poong Nazareno, ay sinugo ng Diyos. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. At ngayon, kaugnay po ng tema, marahil dito rin po kinuha ang tema ng kapistahan ng itim na Nazareno na sinasabing, kailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Dapat siyang itaas at ako na may bumaba. So, nawa sa pagpasok natin sa panibagong o sa another season, yung tinatawag na karaniwang mga panahon pagkatapos ng pagbibinyag kay Kristo, atin din pong masimulan na maibaba ang ating mga pride na siyang nagiging dahilan ng hindi natin pagkakasunduan, nagiging dahilan ng ating mga tampuhan. Kaya maganda po na matularan din natin ang halimbawa ni San Juan Bautista. Kasi, di ba, kung titingnan natin, sa ating pang-araw-araw na pagsisimba, sa pang-araw-araw natin pakikinig ng mga salita ng Diyos, ang isa sa inaasahan natin, nagkakaroon tayo ng maturity. Maging mature sa ating pananampalataya. At kapag ang isang tao mature, kayang-kaya niyang harapin yung mga insecurities niya sa buhay. Yung pagiging insecure, isa yan sa nagiging problema natin. No? Yung pag nakaramdam ka ng insecure, minsan kahit nga sa mismong asawa mo, hindi mo lang naman masabi, pero pag nai-insecure ka na, yan na nagsisimula yung magngit-ngit ka sa inis, sa galit, nauuwi sa pag-aaway-away. Kasi tinan nyo, sabi dito, lumapit yung iba kay Juan Bautista, yung bininyagan mo, ngayon nagbibinyag din. Pero ang attitude ni Juan, parang wala namang problema doon. Kasi malinaw sa kanya na kailangan siyang bumaba para mas makilala na si Kristo. Yung kusa siyang bumababa at tinatanggap niya. Tapos na yung kanyang part. O kaya naman, okay lang. Kung dalawa kaming nagbibinyag, dalawa kaming nagpapahayag ng pagsisisi ng kasalanan, anong problema doon? Yun nga lang, no? Sabi ko nga, pag tayo minsan pinangunahan ng pagiging insecure, wala talaga. Ang tingin natin sa mga gumagawa din ng mabuti, naghahangad din ng kabutihan, threat para sa atin, na parang dapat ako lang. No? So, isa yun siguro na mas makita natin. Kung tayo ba ay nagmamature na sa ating pananampalataya, na mas natutuwa tayong mayroong mga gumagawa at mas maraming gumagawa ng mabuti. Amen?